Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And welcome now to the program Your Honor, Please. Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Everyday, Monday to Friday. Ito po sa ating Broad Streamcast Communicators platform. Magandang gabi po. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us in this program at pagsasama-samahan po nating talakayin ang iba't ibang mga issues na may kinalaman sa buhay natin pare-pareho. Gusto kong unahin po sana mamaya yung shinare ni Mr. June Padilla tungkol sa hangarin ng IATF
na maging mandatory ang vaccination card para sa lahat na nabakunahan na. At kapag wala kang vaccine card, ano mangyayari? Ito ang hindi maliwanag ho, mga kababayan. Because if this is going to be an imposition ng IATF, probably it would curtail some rights of the Filipino people. And then ito'y magiging very controversial at ang iba naman ay sasabihin, nako, means of corruption na naman, ire. Saglit lamang ho, babasahin ko lamang po yung comment ni Mr. June Padilla tungkol dito. A request po niya sa atin. Kabin, sabi po ni Mr. Padilla, pakitalakay lang ang pronouncement ng IATF na i-require nila ang vaccine card sa lahat ng transaksyon sa gobyerno, na ang ibig sabihin nito ngayon ay sisikilin nila ang mga karapatan ng mamamayan sa lahat ng benepisyo at pribilehyo na serbisyo para sa mamamayan. Ito na yung kinatatakutan ni Mr. Padilla, na hindi magpapavaksin. Kung wala ka nga naman bakuna, how can you be given a vaccine card? At kung wala kang bakuna, edi hindi ka pwede pumasok sa any transaction of the government. Patay tayo dito, magpapabaksin. Ang tanong ngayon, ano ba ang kapangyarihan at mandato ng IATF para gumawa ng polisiya at kautusan na hindi naman sila mga legislator o tagagawa ng batas? Kaya kailangan ng questionin ang otoridad ng IATF ngayon. Maraming salamat at mabuhay ka. Ayan galing po kay Mr. June Padilla. Dati natin kasama sa ating broadstream cast communicators, pero nagpapahinga muna sandali. Alright, mamaya ho, tatalakayin ho natin itong isyong ito na padala ni Mr. June Padilla. In the meantime, gusto ko lamang pong pasadahan sandali itong nangyaring plane crash sa Sulu. Isang military plane, C-130, with 96 passengers, including crew. 96 passengers, plus 5 trucks yata ito. Transport cars. Nasa loob. Bumagsak po kanina. O kahapon ba ito? Kahapon ng umaga. Nag-attempt to land but it failed to land. Okay? Kaya umakyat uli after 800 meters high. Ayun na ho. Sumabog na po yung eroplano. Bumagsak na ho sa kalupaan. At doon, 51 passengers who are all military except the pilot, except the yung mga ibang crew who were not military personnel. Pero karamihan po dito ay mga new recruits at naka-assign sa 11th ID Infantry Division dyan sa Sulu, Mindanao. So, latest count is 51 dead. 51 dead. Panginoon ko po, ang dami nito. Bakit naman ho biglang dumami po ang patay ho dito? Pabuting na't wala lang namamatay sa COVID. Meron naman namamatay sa sa plane crash. Sana ho imbestigahang mabuti ito ng AFP, Armed Forces of the Philippines, or the Department of National Defense. Because lives have been lost here. So many lives po. At karamihan dito, walang kamuhang mong inosente sa pagbibiyahe sa eroplano ho. Military personnel ang mga ito ho.
tagapamayapa po natin. Pagkatapos hindi natin mabibigyan ng katarungan ng kanilang pagkamatay. Was the plane overloaded, ho, mga kababayan? Hindi po ba tinignan ng mga namamahala kung ang eroplano, malaki talaga ito, C-130. Cargo plane talaga ito, mga kababayan, ano po. Pero, meron pong limit ho eh. May limit ang pwedeng isakay. Pagka nag-overload ka, delikado ho yan. 96 people on board plus 7 transport vehicles or 5 transport vehicles sa loob ng eroplano is not an ordinary load. But, baka naman siguro meron pong ibang mga dahilan kung bakit nag-crash ang eroplano at ito po ay tinitignan na po ng mga inuukulan. Unfortunately, we do not have any available spokesperson of the Armed Forces of the Philippines today. Neither can we have a spokesman from the Department of National Defense. Suffice it to say, mga kabayan, 51 people have died in that plane crash. Meron pong mga rescue na. Tuloy-tuloy po ang rescue operations and the investigation is ongoing. Okay? Isa pang issue ho, isa pang balita na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon bago tayo dumako dito sa mga kagulat-gulat na mga exposés on corruption. Ito ho, balita sa West Philippine Sea. Pasalamatan ho natin ang Philippine Coast Guard sapagkat ayon sa kanila, ayon sa kanila, nakapagpataboy po sila ng 5 Chinese vessels at 2 Vietnamese vessel dyan po sa West Philippine Sea. Gusto ko sanang palakpakan. Di palakpakan na natin sandali, di ba? Pero mga kababayan, ito ang katotohanan dyan sa West Philippine Sea. Latest count of Chinese vessels inside the exclusive economic zone of the Philippines. 238 Chinese vessels. Mga kababayan, pansinin po ninyo mabuti ito. Hindi naman po nanggaling kay Ben Paipon lamang itong balitang ito eh. Galing po sa pagmomonitor ng mga Amerikano sa West Philippine Sea. At hindi po sila magsisinungaling sa mga nakikita ho nila. Nabibilang ho nila eh. So 200 out of the 238, nakapagtaboy po tayo ng 5 Chinese vessels at 2 Vietnamese vessel. Yay! Ang problema nga lamang ho 238, 5 lamang ho ang nataboy. 233 pa po ang naiiwanan ho doon. Anong gagawin ng Philippine Coast Guard? Anong gagawin ng Pangulong Rodrigo Duterte? Anong gagawin ng Department of Foreign Affairs? Anong gagawin ng Department of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, who are supposed to be guarding our sovereignty in that area? Ano ang ginagawa ho nila, mga kabayan? Alaho eh. Siguro, sa ngayon na nananatili po yung mga warships ng China dyan sa exclusive economic zone po natin sa West Philippine Sea, baka naubos na po nila ang laman dagat ho sa dinami-dami po ng kanilang mga barko. Siguro ang mga ito, research vessels, ito yung mga fishing vessels, and so on and so forth po. Mga military vessels ho. What are they doing there? Ano po ba ang ginagawa nila? Binabantayan na nila ang ating teritoryo para wala nang pumasok. Sila na lang. Di ba? Ayop talaga. And what is our government doing about this one? Ano ang ginagawa ng Pangulong Duterte? Pasensya na ho kayo. Ang Pangulong Duterte nga pala ho, mga kababayan, nandito po sa Mindanao.
Kasi po, meron pong namatay na mga sundalo niya. Okay? Mga sundalo po niya. Bawa naman po yung mga sundalo. Wala silang kamuwang-muwang talaga. Nasama po sila sa plane crash. Ha? Hindi naman po sila dumaan sa digmaan kung hindi namatay po sa pagbagsak ng eroplano. Kaya nandun po ang ating Pangulong Duterte at hindi po niya maasikaso ang mga Chinese vessels nandyan po sa teritoryo natin ngayon. Pero sa tingin ko, mga kababayan, isang salita lamang po ni Digong. Ha? Kahit wala naman po siya sa West Philippine Sea, pwede naman po niyang ipag-utos sa kanyang mga lieutenants ho eh. O, ayusin na niyan sa West Philippine Sea. Bakit nandyan yung mga incheck na yan? Komunista ang mga yan. Bakit hindi po niya kaya masabi yung ganun? Bakit hindi niya mapagsabihan yung mga Chinese vessels? Umalis kayo dyan! Hindi sa inyo yan! Ay, naku talaga. Bawa naman ang Pilipinas. So, ginagawa tayong atsoy. Ginagawa tayong sunod-sunuran ang mga komunistang in-check. Hindi po yata maganda ito, mga kababayan. Abangan po niyo si Manny Pacquiao sapagkat ang sabi niya, hindi pwede sa akin yan. Makikipag-boxing siguro si Manny Pacquiao kay Xi Jinping. Masyadong malaki ito, Manny. Xi Jinping. Alright? Anyway, antabayan na ninyo. We will have more stories about the West Philippine Sea sapagkat this is a developing story. And people are already, Filipinos, I mean, are already awake. Nagigising na sa katotohanan na mawawala po ang West Philippine Sea sa mga Pilipino kung ipagpapatuloy ng Pangulong Duterte na pabayaan ito. We have already won an arbitral ruling sa West Philippine Sea. At marami pong mga nakakaalam, international lawyers, ang nagsasabi, wala nang magagawa ang China dyan. As a matter of fact, ito na lamang mga kababayan, nagtagumpay po ang Philippine Coast Guard na itaboy ang 5 barko ng China. Hindi ko alam kung totohanan ito, magagawa lang naman po nila ito. Pero kung nagtagumpay po sila na itaboy ang 5 barko ng komunistang in-check, ibig sabihin, kinikilala tayo. Kinikilala nila ang Pilipinas na siya may-ari sa mga bahaging yan ng West Philippine Sea. Dapat ituloy-tuloy natin ito. Dapat ituloy-tuloy po natin ito sapagkat totoo naman. Meron pong lugar po dyan na identified as exclusive territory of the Philippines. Okay? As other nations have their own territories, defined po yan ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Mga kababayan, hindi po ang Pilipinas lamang ang nagtagda ng teritoryong yan. It is an international law na dapat pong sundin ng bawat isa. Nagmamalaki lang China sapagkat powerful sila economically and militarily. Pero pagka nagkataon, hindi naman po Pilipinas lang makakalaban nila. Makakalaban po nila international community. Ang problema nga lamang, ayaw gumalaw ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan talaga ang problema. Alright, magandang gabi muna sa ating mga watchers ngayon. Sandali si Marites Enova is watching right now. Magandang gabi. Marites Enova. Bakit ayaw bumaba ito? Itong ay sus Mariano Garapon. Bakit naman ganyan? Nasaan po yung aking katulong dito? Joey Ortiz, good evening, Kuya Ben. Sabi po niya, good evening, Padre. Mercedes Ong, good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Madam Lynn.
Stay safe and God bless. Ayaw eh. Alright. Pero titignan natin mamaya pagka nandyan na. Alright. So mga kababayan, those are the latest stories muna na inuna natin dito po sa ating Your Honor Please program. Ngayon, tignan nun natin ang expose ni Manny Pacquiao. Bakit pagkakamay mo ang ginagamit yan? Sumusunod. Oh? Ayan, Marites Senova, good evening po, Kuya Ben. Okay. Jane Cruz, good evening po. Mary Joy Margate. All hearts. Wow, sabi niya. Amazed. Mary Joy Margate. Good evening. Ganon din si Sandra Liv Mizel. Magandang gabi po, Tata Ben Paipon, Your Honor, please. And Miss Universe, stay safe. And, ano ito? God bless po. Yan. Mary Joy Margate, punong-puno ng hearts. Charlie Fry, gandang gabi, Tata Ben. Dan sharing po. Ay, amazed ako kanina, Charlie, ha? Ang followership natin ay maganda. Gumaganda-ganda. Gumaganda-ganda ang listenership natin. Sana Liv Lizelle. Hi, sabi niya. At ganoon din si Marilyn Makasukol Onyate. Gandang gabi po, Tito Ben. Alright. Okay po, ito po ang panawagan ni Tata Ben. Kasi gusto namin gumanda sana ang listenership po natin. I-follow naman po ninyo ang page ng Broad Streamcast Communicators po. Yan na lamang po ang kahilingan po namin sana sa ating mga kababayan, mga kaibigan at mga taga-subaybay dito po sa ating programa, Your Honor Please. Ay follow po ninyo ang page natin. At i-like. Yan. Yan katulad po ng ginagawa ng mga kasama ninyo at kasama po natin ngayon. Ha? Thank you very much. Gandang gabi po, Tito Ben. Sabi ni Mary. Marites, good evening po. Kuya Ben. Ricky Tisoy, pare. I'm watching. Yeah, I know. I can see you. Pray for them. O nga. Lilian Gabriel. Blessed Monday po, Tata Ben and Miss Universe. And Kuya Andy. Ayan, ba? Alam niya, ha? Stay safe and healthy. More power to you, to your program, Your Honor, please. God bless us all. God first. Dan sharing na po, Tata Ben. So it's not only sharing. Yung i-follow, no? I-follow at i-like yung ating page. Okay? I-like yung ating page. Ricky Tisoy, for maintenance pre. Ganon. Okay? Sino pa? Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Your Honor, keep safe and take care of your health. God bless and God first. Yung sotanghon ni Isaiah. Hinihintay ni Mr. Andy Lawson ng sotanghon. Alex C. Aquino is watching. Good evening, Padre. Romuel Alarcon. Good evening, Cabin. This IATF pronouncement to make vaccination mandatory to all is tantamount to disrespectful to our Bill of Rights, to free choice. Okay? We should not be coerced to obey on such mandatory, dali lang ha. Yan. To obey on such mandatory enforcement. Is IATF part of Congress that can legislate? Is the Constitution amended that makes the IATF third part of Congress? Ayan na. Nagsisimula na ho. Ito si Mr. Romuel Alarcon is an announcer himself po, mga kababayan.
at but is on sports radio. Yan, ng Radyo Pilipinas. Okay? Romuel Alarcon, thank you very much, my good friend. Mamaya pag-usapan ho natin itong isyong ito. Padala ni Mr. June Padilla. Willie Espiritu is watching, Padre. For your information, Willie Espiritu says itong mandatory requirement ng IATF is now being questioned and we will question that in a short while. Willie Espiritu, for your information, alas 8 po ng umaga hanggang alas 9. Yan, imedya ng umaga. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Ma'am Mercio, good evening. Armando Dungo, kung bagas sa traffic, kaano kahaba ang 238 na barko kapag inihilera ng tuwid? Aba, Eddie, Sus Mariano Garapon, talaga naman. Hindi ko I cannot visualize, Mr. Dungo, sir. Hindi ko ma-visualize ito. Parang yung 1 bilyong piso na tig-1,000, ihilera mo sa isa-isa. Hanggang saan kaya aabot? From Manila to Baguio City? Abot po kaya dito. Di lalo na yung barko, mga kababayan, 238 yan, Yan po ang bilang ng monitoring system ng the United States po, mga kababayan. United States. 238 vessels po ang nabilang na po nila. Out of 129 before. Ibig sabihin po, nadagdagan po at hindi kumikibo ang ating pamahalaan. Why, Mr. President? Bakit po kaya? Ayan. June Padilla, good evening, Cabin. Naunggoy na naman tayo ng mga trapo. Ang ating partidong PDP laban, ang akala namin talaga makabayan ang Pangulong Duterte. Di pala. Ito na ho. June Padilla is a member of the PDP laban. Ito ho ay original member ng PDP laban. Ganon din po si Mr. Paipon. Si Tata Ben. Si Bernard Samonte ng Sampaloc, Manila. Ganon din ho. Anyway. Joey Ortiz, good evening, Kuya Ben. Mercedes Ong, good evening po, Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. Stay safe. Angelica Paz. Magandang gabi po, Ma'am Angelica. Good evening. Mel Rodelio Militante is watching. Nanunod pa lamang ho yan. Mamaya, magko-comment na yan. Sipagan lang po natin sa pag-invite ng likes and also share every ongoing live program sa ating sari-sariling FB page. Sabi ni Charlie Fry. Ay, thank you very much. Kanya nga po, nananawagan na ako. Naminiklohon na po kami sa inyo mga kababayan po. Like and share at i-follow po ang page. Page, hindi po yung particular or individual programs ang i-like po ninyo. Kung hindi, itong page po natin. Okay? Kasi ito po yung mas mahalaga ngayon na gagawin po ng inyong mga lingkod na nagtratrabaho po dito sa Broad Streamcast Communicators. Mel, good evening, Tata Ben, and to all the beautiful and handsome people watching your program. Alam mo, Mel, marami sila. Marami sila. Marami kayo pala. Marami kayo. Romuel Alarcon, Romuel, you are always welcome. Come in. Ingat lagi. Ikaw din, Mel. Laging mag-iingat. Eve M. Ramos, good evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. And Miss Universe. Angelica Paz, pleasant Monday. Evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. Madam Lynn, Miss Universe, more power. God bless. Keep safe. Po tayong lahat sa BSCC. Naka-follow, like na po yung page at naka-share pa po ito
Ben. Ay, salamat po. Sabi ni Marilyn Macasocol Onyate. Paano? Pamangkin ko ito. Okay. Thank you very, very much. Alright, pasandahan natin sandali ho. Mga kabayan, itong comment and request ni June Padilla tungkol sa IATF. Okay? Ang IATF is not part of Congress. And therefore, hindi po pwedeng mag-legislate ito ng mga batas na ipatutupad sa atin na hindi po nalalaman ng Kongreso. Katulad po niya, making it mandatory para sa mga kababayan natin na magpabakuna. Okay? Kung hindi ka magpabakuna, ano mangyayari? Meron pong mga projects ng gobyerno na hindi ka po pwedeng makasama kung wala kang vaccine pass. In other words, yung karapatan mo to sumali sa ating pamahalaan dahil hindi ka pa nagpabakuna ay mawawala na sa iyo. Meron po ba ito sa ating saligang batas na kapag ka hindi ka nagpabakuna, maitsepera ka sa ibang mga biyaya na dapat po para sa lahat ng mga Pilipino? Wala po eh. Wala pong ganyan sa ating saligang batas. And therefore, baka ang IATF po ay nananaginip na sila na po ang may kapangyarihan. Walang kaiban po ito mga kaibigan. Kaya kina-question po yung tinatawag na anti-terrorism law. Sapagkat there are provisions there that runs counter in conflict with provisions of our Constitution tungkol po sa paggamit ng arrest warrants. Warrants of arrest. Depende na ho sa paggamit po ninyo. Pero warrant of arrest. Okay? So, itong anti-terrorism law, binibigyan po ng kapangyarihan ang isang komite within the organization na mag-identify o i-identify po nila sino yung komunista, sino yung terorista. And they will label the same. Okay? And ito, tandaan mo rin yung mga kababayan, ha? Mawawalan kayo ng karapatan. You may not be able to defend yourself in court. You know why? Pagka nahuli po kayo, because they will not file a case in court for 24 days. So naka-hold ka. Ito po naaayon sa ating saligang batas. Hindi po Itong gagawin ho ng IATF, pag hindi ka magpapabakuna, hindi ka nabibigyan ng vaccine card, pagka hindi ka nabigyan ng vaccine card po, mga kababayan, hindi ka po makakasali sa anumang programa ni gobyerno ng ating pamahalaan. Nakakatakot naman ito, mga kababayan. Wala naman pong sinasabi ang ating saligang batas. Magpabakuna ka kung hindi. Wala naman pong ganun. Di ba? Wala pong ganun. As a matter of fact, even the government is telling us, vaccination is a free choice. Hindi po pwedeng sapilitan ito. Only the president is telling us, magpabakuna ka. Kung hindi, ayan na. But simply because the president is acting like his sole power sa gobyerno natin. Wala na siyang pakialam kung merong kongreso, merong judiciary. He thinks that he alone is the power in the Philippines. And that is very dangerous, mga kababayan. Nakakatakot to yan. Ngayon, gagamitin po ang IATF. Hindi naman maggagawa ang batas ang IATF sapagkat marurunong naman yung mga tao rin nasusulsulan.
Nadidiktahan no eh. Nadidiktahan po siguro. Ito gusto ng Pangulo eh. Para sumunod kayo. Sapagkat siya ang higit na makapangyarihan. O, di ba? Masakit po ito mga kababayan. Matatapos po ang mga karapatan ho natin. Ha? Hindi po natin ma-enjoy ang ating mga karapatan. Pasalamat na ho tayo, meron pong EDSA Revolution. Kahit pa paano, naibalik po ang ating mga karapatan. Democratic principles sa ating gobyerno. Ang ating kalayaan po, natatamasa ho natin. Tangan nga lamang, ang pumalit naman ho ng mga namuno at namamahala po sa ating gobyerno, mga sirakulo din po mga kababayan. Karamihan po sa mga korap din po. Nagpakasasa po. Because we had the freedom already. They had the freedom to steal until today. Alam niya talaga. Oh. Mel Rodelio Militante, Marilyn Macasapol, Onyate, and 3 others are watching with you. Steven, pakisuyo po naman, yung social pension ng mga senior, lagi Caloocan, huli. Ay! Mayor Oka Malapitan, Sir, sabi ni Ma'am Mercy Ong, laging huli ang Caloocan sa pamamahagi ng social pension ng mga senior citizens. Mayor, magpaliwanag ko kay Ma'am Mercy. Okay? Magpaliwanag ko kayo. Okay? Ano ito? Alright. O yan ha. Antayin mo, magpapaliwanag si Mayor Oka Malapitan sa inyo, Ma'am Mercy. Ha? Okay? Charlie Fry, sabi ng DOH, nasa 11.7 million na raw ang nabakunahan as of today. What? Ganon. Sa unang tingin, parang ang dami na, di ba? And they even declared that by December, we will reach herd immunity. Oh my goodness. Talaga na, talaga. Pero 2.8 million pa lang dito ang fully vaccinated. Meaning, nakadalawang doses na. So how it will be mathematically possible to vaccinate 75 billion people to reach herd immunity before the year ends? July na. Ay, nako talaga. Ay, sino bang pinaniniwalaan ninyo? Si Mr. Duque? Si Mr. Carlito Galvez? Sila ang nag-drop the ball eh. Sa bakuna po eh. Oh, sila ang nag-drop the ball eh. Magyayabang kayo na 11 milyong tao na ang nabakunahan. Pero 2 milyon lang ang tapos na. The numbers you are releasing is so deceiving. Nililitin niyo kami. Sabi ni Charlie Fry. Sa totoo lamang ho, mga kababayan, itong pagbabakuna. Even today, tignan ho ninyo, do we have enough vaccine? Meron na po bang dumating na milyon-milyon sa atin? Only Sinovac ho, mga kaibigan, is coming to the Philippines in a million. Ayan. One in a million. Oh. Yung iba ho 100,000, 500,000. Hindi po hindi lumalagpas ng 1 million eh. So paano tayo magkakaroon ng 11 million doses of vaccine already administered to the Filipino people? That's far-fetched. Grabe na ho ito. Lately, ang sabi ho nila, wala pang 5% ang nababakunahan. 1 dose pa lang. Ngayon, sasabihin, 11 million Filipinos have been vaccinated? Oh my goodness. Mr. Duterte and Duque, paghunos daily naman no kayo. Hindi naman po siguro bobo ang mga Pilipino.
Ginagawa naman ninyong bobo ang mga Pilipino. And this herd immunity ho, mga kababayan, it's the WHO who's telling us na para magkaroon tayo ng tinatawag na herd immunity, kailangan mabakunahan po at least, ano ba, 70% of the total population. Ang Pilipinas po ay meron po tayong 110, more or less, okay? 110 million Filipinos. Kung susumahin natin, 70% of that, sa 100 million pa lamang, di 70 million na. 70% eh. Di ba? Napakadali po namang computin yun eh. 70 million na lang ang pag-uusapan natin, 70% of the total population. At the rate we are going sa vaccination roll dito po sa Pilipinas, nako talaga naman. Hindi tayo aabot sa katapusan ng buwan. Ang sabi po nga ng Okta Research, at ganoon din po ang mga private independent researchers po, 2023 ho, natin mamimit yung tinatawag na herd immunity. Lalong-lalo na po ngayon, there is no guarantee that the vaccines we need for our people are not coming. Sige nga. Sabi ho nila, kahapon, ng isang araw, Moderna, may nakarating. Pero gaano karami ho? Meron bang milyon? Wala po eh. 2 beses pong ituturo ko yun eh. Kung walang 1 milyon, hindi tayo kakarating sa... Ay, Panginoon ko po, ano ho? Hindi pa dumarating yung milyon-milyon Pfizer na sinasabi po ng Amerika that they will be giving us. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi dumarating. Ito po ay through COVAX, through the World Health Organization. Masakit pa nga ho dito eh. Binadgetan na po natin yung bibilhin natin Pfizer. Baka isama ho dito yung mga donations galing po sa Amerika. Pfizer ho yan mga kababayan. Hindi po natin dapat bibilhin. Pero mukhang nakabudget ho yung ibibili ho natin. Pero hindi po ibabayad sa Amerika. Ibubulsa na naman po ng mga kwago. Ha? Anak ng pating talaga ho. Okay? Ito masakit ho talaga. Kapag niloloko tayo ng ating pamahalaan at pinapaniwala ho tayo na malapit na ho tayo sa herd immunity, magwawalang bahala na ho ang taong bayan ho eh. Pagkatapos ho nun, ako, Diyos ko po, magkakaroon ng research ng COVID virus po, mga kababayan. Wala nang katapusan ito. Paano pinapaniwala ang taong bayan? Hoy, lumabas na kayo. Wala na tayo. Nasa herd immunity na tayo. Let us open the economy already. Ngayon pa lamang ho. We do not know what's happening in the provinces already. What happened to the Delta variant? Napakadelikado po ang lagay ho natin. We are not yet safe. Sa totoo lamang po, kaya wag po tayo magpapakampante ho. All of us would like, freedom na sana ho eh. Yung bang malaya na tayo na without masks or face shields ho. Nakikita naman po yung ating kagwapuhan. Wala nang takip-takip ang ating mga mukha. Makakapag-makeup na naman po yung mga kadalagahan. Hindi po ba napakagandang yan? Improvement sana. Pero wala ho eh. Wala po eh. Marie Clado is watching. Armando Dungo, sabi niya dapat yata ipaskil sa bawat munisipyo ang kabilangan ng nabakunahan na first dose, second dose, compare to population. Magandang suggestion ito, Mr. Dungo, sir. Mando.
magandang suggestment ito. Ha? Ipaskil sa mga munisipyo, gaano na napabakunahan ng munisipyo, ha? Sa kanilang mga residente. At least meron na, baka na, hindi naman po siguro magsisinungaling yung mga alkalde. Ha? Ang mahirap po kasi dito, ha, mga kababayan. Marami pang mga manggagawa, hindi po nababakunahan. Bakit? Hindi po dumarating yung mga in-order ng pribadong sektor para sa kanilang mga manggagawa. And already, ho, mga kababayan, meron pong mga balibalita na ito mga nasa pribadong sektor, mukhang pinababayaran nila yung kanilang bakuna sa kanilang mga empleyado o binabakunahan. Eh mga kababayan, libre po ito eh. Kanya nga you are free to choose. Magpabakuna o hindi magpabakuna. Pero ang catch dito, kapag hindi ka nagpabakuna, hindi ka bibigyan ng vaccination card at hindi ka makakasali sa mga transaksyones na may kinalaman sa gobyerno na ito. So, saan tayo ngayon mga kababayan? Ito po ba may kapangyarihan ang ITF? Wala ho. Sapagkat ang IATF is just a task force organized by the executive department. It is not a legislative body. That is the truth. Okay? Kaya itong vaccination card, questionable po ito, mga kababayan. Questionable. Okay? Armando Dungo, halimbawang sa 70% ng populasyon ang dapat mabakunahan, herd immunity, kailan kaya darating ang kabuuan ng bakuna? We have to ask Mr. Carlito Galvez here. Kailan darating po ang mga bakuna? They promised us before na almost every month meron pong dumarating na maraming milyon-milyon na mga bakuna. So that by the end of this year, baka ma-reach natin yung herd immunity na tinatawag. Pero sa ngayon, July na po tayo eh. Nasa July, pang-anim na buwan, pang-pito, 7th month already mga kababayan. 5 buwan na lang, ano na ito eh, 2022 na po eh. 2022 na po. 5 buwan na lamang po ang gugugulin natin. Mababakunahan po ba ang 70 million? Ipagpalagay na ho ninyo, meron ng 11. Kahit hindi po naman kapanipaniwala, 11 milyon ang nabakunahan na. In 5 months, can we do that? 70 million vaccinations? Jesus Christ. Walang ibabakuna. Okay, sana ho mga babayan kung meron tayong bakuna talaga. Posible. Posible ho. Pero kung wala ka naman talagang garantiya na darating ang ibabakuna mo, huwag ka na magbilang ng sisiw. Ha? Hindi pa napipisa. Nagbibilang ka na ng sisiw eh. Ayun ako talaga. So ito mga kababayan, this is our problem. Problema po ng gobyerno na ito, pero problema na rin po natin ito sapagkat kung hindi po mababakunahan ang mas maraming mga mamamayang Pilipino, chances are the virus will not be killed. Hindi po aalis ang virus sa Pilipinas. Okay? That is a fact. Hindi po tayo makakaalpas, hindi tayo lalayuan ng virus. Palagi po natin kasama ang virus sa paghiga, sa paghinga, at pamamasyal. Ayaw ba ninyo? Kasama ninyong virus. Wherever you go. Jesus Christ. Good evening, Your Honor, please. And Miss Universe, sabi ni Marie Clado, keep safe always and God bless. Charlie Fry, just heard this from one of our regular viewers
from Australia tatabil. Sa Australia, baka daw po mag-third dose pa dahil hindi sila sure kung safe na sila. I heard that news also from CNN. Okay? Nadinig ko na rin po yan. There are countries now, especially Australia, who might just be vaccinating their own people for the third time. Yung 3 doses po instead of 2. Oh? Ito, Australia, at least they have the vaccine ho. Eh dito sa Pilipinas, kakaunti pa lamang kung nakaisa eh. O at least nakadalawa. Ako po, yung pangalawa ko po sa August 16 pa po eh. Kasi AstraZeneca po ako eh. Yung iba, Sinovac. Mas mabilis po yan. Oh? Pero iilan pa lamang sapagkat kakaunti pa naman talaga. Wala namang milyong-milyong mga bakuna ang dumarating ho sa atin eh. Ano na po ba ang pinakamalaking bilang ng Sinovac ang nakarating na po dito sa ating bansa? Who knows? Oh? Di ba 1 milyon? Million today? Million again next month? Ano mangyayari ho dyan mga kabayan? Mr. Carlito Galvez, sir, ano mangyayari niyan kung pira-piraso ho ang darating mo sa atin? Impuhos na ninyo ba? Akala ko ba naman we have already entered into an agreement with this bakuna manufacturers. Na bulto-bulto na po tayo sana. Bakit ho? Hindi dumarating yung mga bulto-bulto? We will not reach the herd immunity before the year ends. That's for sure, mga kababayan. At the rate vaccines are coming to the country today. Alright? Mel, Tata Ben, nagla-like and share naman ako. Pero bakit ganon? Mas binibigyan nila ng pansin yung share ko, ako hindi. Di kasi nila ako like. Nasaan naman ang hustisya doon? At least, Mel, at least I like you. Ma'am Mercy likes you. Di ba? Ma'am Mercy, sabihin mo nga sa akin, Ma'am Mercy, Di po ba gusto naman natin si Mel? Mel ito, Rodelio Militante. Di ba? Ito ba naman? Ito si Mel, nagtatampo ka agad. Armando Buddy Badillo is watching. Good evening, Buddy. I will never take a Sinovac jab, sabi ni Charlie Fry. I am an entertainer and I go abroad in a short notice. Paano ko papasok sa ibang bansa kung hindi recognized doon ang Sinovac? That is the problem. That is the problem. Really, mga kababayan, there are countries that do not recognize Sinovac, pero dito tayo nakatali. Kasi may utang na loob daw tayo, sabi ni Mr. Duterte. Di ba? Nakatali ho tayo sa Sinovac. There are those who have been vaccinated in the Philippines with Sinovac. Gusto nilang pumasok sa ibang bansa. Some were turned down. Bumalik po sa bansa. Pwede naman po, magpabakuna kayo doon ng panibagong ano. But, meron pong ano yan hindi ko alam kung magkakaroon po ng controversy, kung ano-ano yung mga bakuna na itinuturok na ho sa inyo, pag-aaway-away po yung mga live virus na itinusok ho sa inyo. Yan ang delikado ho. Medel Fabro. Si Mr. Medel Fabro, matagal ko nang hindi nadinig ho ito This July, darating daw ang 40 million Pfizer vaccine, sabi ni Secretary Galvez. Totoo kaya ito o pampalubag loob lang, Kuya Ben? Alam mo, Mr. Fabro, sir, gusto ko nang maniwala sana Kasi gusto ko nang gumaling ang Pilipinas. Pero ano magagawa natin, Mr. Fabro?
kung paglipas po ng buwan ng July, wala pa rin po yung bakuna. Magkaroon man po tayo ng bakuna, 100,000. Anong mangyayari sa buhay natin? Anyari, yan ang napakalupit na katotohanan ng mangyayari. At sana po, alam po ninyo talaga. I really pray hard na matupad na ho yung sinasabi ni Mr. Carlito Galvez na itong buwan na ito, darating itong ganito karami ang vaccine natin. But it never materialized. Ilang beses na ho, na pinangako sa atin na may darating no, milyon mga bakuna. Pero, nothing. Meron. 1,000 lang. Oh? Ito pinakamalungkot sa lahat. Nakakaawa po ang bansang Pilipinas. Pinamumugaran ng mga corrupt officials natin. Who dropped the ball? Nandito na sana sa ating bansa ang Pfizer ho, mga kababayan. Binaliwala in favor of Sinovac. Hoy, bakit ho? Dito malaki ang biyaya mula sa mga komunistang inchik He says, the government provided 207.6 billion of SAP, of which the DSWD routed more or less 50 billion to StarPay and e-wallet service. Anong ibig sabihin po niyan? Magaling sana e-wallet madaling kunin Pero how many Filipinos knew about the wallet or e-wallet service? App. 500,000 na kinabang ho dito sa StarPay. Pero gaano karaming Pilipino ang beneficiaryo po sana nito? Alam po ba ninyo kung ilan? 1.8 million Filipinos. Only 500,000 of these beneficiaries na kinabang natanggap po yung kanilang ayuda. Pero ang sabi ng DSWD, lahat ng 1.8 million Filipinos received their cash ayuda. Yan ang expose ni Manny Pacquiao ho, mga kababayan. Pasensyahan po niyo siya sapagkat hindi po niya mabubusisi immediately because he is now in the United States training for his fight against his Pence. Okay? May problema nga ho siya pero mukhang nasolve na po nila yung problema tungkol sa unang promotion ni Manny Pacquiao. I think they have solved that problem already. Kaya tuloy-tuloy na po yung ensayo ni Mr. Manny Pacquiao. Pero pagpasensyahan po ninyo kung hindi po siya makakasali muna sa investigasyon tungkol dito sa expose niya because of his fight dun sa bansang Amerika. But he left a volume of evidences mga kababayan. Nasa Senado na ho ito. Nasa Senado na. Siyempre, hihimayin pa rin yan. Hihimayin pa rin ho. Pero, pagpasensyahan ho niya si Manny Pacquiao, imbinoto natin siya Bahagi po yung kanyang pagkatao, yung pagiging boksingero niya. Alam po ba ninyo kung magkaano ang kikitain ni Manny Pacquiao sa kanyang laban ngayon? Mukhang pinakamababa ho dyan is $5 million. Oh, $5 million. So $5 million. Ano yun equivalent nun sa pesos natin? 25 to 250 million. 250
million pesos. Tama ba yun? Hindi ba 2.5 billion pesos or 25 billion? Oh, nakakalula kasi ho mga kababayan. Nakakalula talaga eh. But this is what is going to, this is what Manny Pacquiao is going to get from his fight. Oh? Ito, fight po niya sa boxing. Okay? Alin bang mas gusto natin? Maglakaw si Manny Pacquiao together with the other lawmakers kaysa magboxing. Eh, alam mo ninyo, isang buwan na magboxing ho si Manny Pacquiao out of 365 days. Okay lang ho sa akin, basta ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Huwag lamang ho siya magnakaw. Huwag lamang po siya magnakaw. Gaya po ng ginagawa ng ibang mga kongresista. Alam po ba ninyo? Nakakalula ho ang mga komisyon. Oh? Mag-a-identify po sila ng projects po for every congressman all over the country, mga kababayan. Out of that project, meron po silang built-in commission there, 30%. Tingnan nun ninyo. Pagkatapos, yung magpapabid o kaya mag-i-issue ng SARO, meron din pong commission doon. Okay? Yung local government official natatanggap po ng project, meron din pong kita. In other words, mga kaibigan, yung budget po na inilalaan para sa isang proyekto, sa isang maliit na bayan, siguro makakatay ho yun. 60% of that total amount budgeted for a small project in a small municipality. Mga kababayan, 60% of that napupunta sa mga politiko and contractors. Ganong katindi nung araw ho. 10% lamang ho, nagkakasya na po yung mga public officials. Kaya okay lang, medyo na to-tolerate pa po eh. Pero ngayon, hindi na ho. Mas malaki na po yung kinakanig dito mga tatawag natin sa mga ito. Garapal, gahaman. Ito totoo mga kababayan. Kahit magtanong po kayo sa mga kontratista na nandyan po sa DPWH o kaya dito sa mga government agencies, existing government agencies po today who are implementing these projects. Ang DOE, ang Department of Energy nga po mga kababayan, tingnan ho ninyo, hindi naman po sabaw-saw ho sa Kongreso. Pero ang ginawa ho ng Department of Energy, I don't think, baka sila mismo gumagawa na po ng sarili nilang kumpanya, pagkatapos binasbasan ho nila. The Department of Energy had given a private company, Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Yun ang pangalan ng pribadong kumpanya, mga kababayan. The power to become an independent stock market operator. Anong ibig sabihin yan? Nakikipag-negotiate na po ng power sa ating pamahalaan. In a period of just 1 year, naging bilyonaryo ito po. Samantalang ang kanyang paid-up capital, yung capitalization lamang po niya, 7,000 pesos. Ang tanong, sino kaya itong mga ito? Di ba? Makikita po, malalaman natin pagbabalik ni Manny Pacquiao. Huwag po kayo mag-alala. Counting suspense lang po ito. But pagbabalik ni Manny Pacquiao by August 16, siguro magpapahinga lamang muna siya and let us give him 5 days quarantine. Magko-quarantine na ho siya. Ayun. Sisimulan po niya ang investigasyon. But the Senate Blue Ribbon Committee can already investigate it.
iniwanan po ni Manny Pacquiao ang kanyang mga papeles to be shared with his fellow senators. Kaya pwede na ho nilang simulan ho ito. Charlie Fry, $5 million, roughly 2.5 billion pesos. Ayan ang sinasabi. Ha? Hindi ba? Hindi ba? Nasa 245 million pesos lang po, Sir Charlie, ang $5 million. Tama? 5 million times 50. Pagpalagay mo, 50. Di ba? 49? 49 pesos. Anong labas? 245 million pesos. Ayan. Charlie, Quinantas Claras ho sa atin dito ng isang inhinyero. Quintas Claras ng isang inhinyero at magaling sa math. Oh? Si Tata Ben, hindi magaling sa math ito eh. Yung 2 million vaccines ay lumalabas lang na 1 million dahil 2 doses, di ba? Tama. Oh, tama yan, Charlie, ha? Pero itong 5 million US dollars. Tama, 5 billion US dollars, 245 billion pesos. Is it a small amount of money? Alam po ninyo mga kababayan, kapag ito ininakaw ho sa gobyerno natin, marami pong magkakandarapan na naman po sa gutom. But Manny Pacquiao is not like that. Yung mga kasama ho niya sa Senado at sa Kongreso, baka ito pa ang gumagawa ng kababalagan. Di man po ako inaccept ni Sir Mel, nakakahiya lang. Bakit ina-accept? Oh? Ay, Mel, hindi mo raw siya friendship, si Ma'am Mercy? Nagtatampo na si Ma'am Mercy. Bakit ang barangay? Sabi ni Mel, walang announcement tungkol sa bakuna. Kailangan daw magpa-register online para mabakunahan. Paano naman yung mga nasa liblib na lugar na walang internet? I think Manila City Government started a very, very laudable program. Wag na kayong magpalista pa online. Diba? Katulad po niyan, gumamit po ang Department of Social Welfare and Development ng StarPay. App ito, online, para makuha mo yung ayuda. 1.8 million beneficiaries ang ipinaglaanan po ng pondo para dito. Pero ang nakinabang lang po, mga kababayan, is only 500,000 dahil hindi nila alam na meron ito. At kung alam man po nila, hindi po sila nakahabol sa deadline. But the DSWD reported that all the 1.8 million Filipinos were given ayuda. Ayop talaga. June Padilla, good evening, Kaben. Talagang pinagloloko tayo ng ating mga opisyal sa gobyerno tungkol sa mga tunay na kaganapan na nangyayari sa ating bansa. At nakapagtataka na wala man lang kumikibo at nagtatanggol sa sambayanang Pilipino na nauukol sa ginagawang pag-abuso sa kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. Tulad ng kawalan ng respeto sa mga karapatan ng mamamayan na nakasaad sa ating saligang batas. Kaya nananawagan po tayo sa ating mga senador at congressman na questionin na ang lahat ng ginagawang paglabag ng mga opisyal ng ating pamahalaan sa mga karapatan ng mamamayan na nakasaad sa mga probisyon ng saligang batas. Panahon na kinakailangan natin kondenahin ang IATF sa ginagawa nila
na pag-abuso sa kanilang kapangyarihan at paghihigpit na walang basehang legal sa ginagawa nilang pananakot sa sambayanang Pilipino. At mabuhay ka. God bless us all. Sabi ni June Padilla. Yan po namimiss ng ating mga kababayan. Ito si Paring June eh. Magbalik ka na kaya, Padre. Bumalik ka na sa BSCC. Pero itong concern ni June Padilla ho, mga kababayan, should be the concern of us all. Kasi ang pagbababakuna is a matter of choice. Magigpit po ang IATF. Gagawa sila ng regulasyon. Kapag ka wala kang vaccine card, hindi ka makasali sa mga proyekto ng gobyerno. O kaya, merong mga ayuda siguro. Baka kung wala kang may ipakitang card, kahit meron ka ng senior citizens card, meron ka ng, ano ba yung ginagamit mo ng one ID system, di ba? Meron na tayo one ID system ngayon eh. Di ba? National ID? Yes. National ID. Kapag kung wala ka nun, mahirapan ka talaga, no? But that's a requirement. That is a pataso yun eh. Sa ligang pataso natin yun. Pero not the vaccine card ho, mga kababayan. Pero ito itinutulak ng IATF na tinututulan ni Mr. John Padilla at dapat lamang po natin tutulan, no? Sapagkat walang basehang legal ang ITF na isulong at gawing mandatory ang pagkakaroon ng vaccine card. Unang-una po, ang pagpapabakuna ay voluntary. Hindi naman po sa pilitan yan. Okay? Sabihin pa nilang, makakahawa ka sa ano. Wala tayo magagawa. Ayaw magpabakuna yung tao eh. That is his right. Diba? Okay? Sabi nga ng Korte Suprema, there is no such thing as absolute freedom. Ay, anak ng pating talaga. Referring to SALN. Ito yung mga statement of assets and liabilities ng mga taong gobyerno natin. Niligyan na po ng tuldok ng Korte Suprema. Hindi po basta-basta makakakuha ng SALN ng ating mga government officials. Bakit? Ayaw ng Korte Suprema. Ayaw ng Korte Suprema. Paano ba tayo makapag-imbestigan ng mga corruption sa ating pamahalaan, mga kababayan? Katulad nito. Sa bagay, itong pinaimbestigan ni Mr. Trillanes, Senador Trillanes, tatay ni Bongo, mga kababayan. At yung kanyang kapatid, kapatid. Involved po sila sa government projects. Alam po nila na nasa gobyerno, ito si Mr. Bongo. Katakot-takot, bilyon ang kinikita po nila. Di po ba plunder ho ito? Akala ko noon, Santo Santito itong si Bongo eh. Ito pala maraming pera ngayon eh. Kaya pala sabi ni Mr. Duterte, hindi na magnanakaw yan si Bongo. Mayaman po ang pamilya niyan. O nga po, yumaman ho sa mga kontrata ng gobyerno sa Davao. At ngayon po, mas malaki ho ngayon sa pagka-presidente na ang kaibigan ni Mr. Bongo. Ay, naku talaga. Paano naman ito tayo? Kaya yung mga malalapit sa presidente, yumayaman ho. Samantalang mga ordinaryong mamamayan, ayun, naghihirap. Mabuti pa siguro si Kaperi, Perfecto Bordalio. Nakakatanggap ka ba ng government projects, Perry? Sir, naka-Zoom meeting ako kanina. Ang SEC, 6 sila. Naka-silent monitor. Isang host at ako. Ano itong Zoom meeting? Binanggit ko mga hinaing ko, pati mga modus na ginagawa ng mga loan shark. Hopefully, masawata na ang mga hindi makataong gawain
ng mga ola-ola loan shark financing. Tama po ang panalangin mo, Eric. Alam mo, manawagan ho tayo mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa kalupitan po ng mga loan sharks using online lending. Online lending. Huwag na muna ninyong pasukin yan mga kababayan. Okay? Masisira po ang ulo ninyo. Kasi may mga pamamaraan na ginagawa nito mga loan sharks na ito na hindi po niya magugustuhan at labag sa batas ang kanilang ginagawa, lalong-lalo na po sa paniningil. Okay? Sana ho, gawan po ng paraan na wag na ninyong wag na ho kayong subali sa mga loan sharks na yan. Ha? Beth Paipon, watching po, Tito. Calayan Island. Hoy. Thank you very much, Beth. How is the family there? Wala na bang COVID dyan? Ha? Charlie Fry. Kapag hindi na reach ang herd immunity by December, walang mananalong kandidato ang Administrasyong Duterte sa eleksyon sa Mayo. Yan ang pinakamalaking ibubutas ng oposisyon sa kanila. Okay? Kaya Mr. Carlito Galvez, baka gusto mo bang kumandidato pang senador? Kumbaga yung Parlade, sa NTF-ELCAC. Gusto kaya nagpasikat ho ito eh. Ha? Anong pangalan nun? Nag-identify ng mga komunista daw. Nako. Kanya-kanyang gimmick talaga ho. Pero tama yung sinabi ni Charlie. Pagka hindi na-reach, narating, na kamit ang herd immunity po by December, kawawa po tayo. Hindi lamang po hindi mananalo sa ang virus po will stay with us. Sabi ko nga kanina sa pagtulog, sa pamamasyal, sa pagkain, kasama ho natin ang virus po eh. Kapag kasama ho natin yan, makakaligtas ho, yung medyo malakas-lakas ang immunity. Pero maniwala ho kayo mga kababayan, if America suffered thousands of deaths sa kanilang bansa, malakas na bansa na po yan. Pero over 500,000 po ang namatay ho sa kanila because of the virus. Dito nga sa Pilipinas, 25,000 lamang po eh. Pero hindi po ako maniniwala na 25,000 lamang ho ito. Kaya napakalaga na mabakunahan po tayo. Kahit na sana, libre po ito. At saka, voluntaryo. Mag-voluntaryo na tayo bilang tulong na rin po natin sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating bansa po. Tayo po ang makikinabang mo dito kung tayo po ay makikipag-coopera. Okay? Panawagan po ni Tata Ben, magpabakuna na po tayo sapagkat ligtas naman po ito eh. Mas delikado po ang walang bakuna kaysa yung merong bakuna. Tandaan po niyo yan ha. Kapag hindi na-reach, tama po si Charlie Fry. Medel Fabro, bakit di binabalita ng DOH kung ilang buwan ang effectiveness ng isang brand ng vaccine? Kung ito ba ay 3, 6, 9 o 1 year? O habang buhay na lang ba tayong magpapaturok ng mga ay nako, lumampas. Ibaba mo nga. Yan. Ito mahirap dito sa
Sa internet ho natin ho, mga kababayan eh. Sa cellphone ho natin. Mapindot mo lang sa wala sa lugar eh. Nawawala ho yung binabasa mo eh. Oh? Okay, si Medel. Okay. Bakit di binabalita ng DOH kung ilang buwan ang effectiveness ng isang brand ng vaccine? Kung ito ba ay 3, 6, 9, o 1 year? O habang buhay na lamang pa tayong magpapaturok ng mga vaccines na ito, Kuyang Ben? Ang sabi po ng mga experts sa pagbabakuna, you have to get the 2 doses, di ba? 2 doses ng bakuna ho. Whatever brand that may be, 2 beses po kayo magpaturok with an interval. Katulad ko po, AstraZeneca, nagpaturok po kami June. Ang second dose namin po, August na, 2 buwan. More or less 2 months. Pero okay lang ba? After that, wala na ho. Okay? Pero ngayon pa lamang, kahit yung 1 dose pa lang, may protection na po si Tata Ben. May protection na. Kahit dapuan daw po ng virus si Tata Ben, hindi po mag-advance yung virus to critical or severe illness. Yan ho ang pangako ng mga doktor po eh. Yan ang sinabi ho nila sa akin nung nagpabakuna po ako eh. Hindi ka magkakaroon ng severe ailment. Pagka may 1 dose ka na, di lalo na kung may 2, at least may protection ka na. Okay? So, magpabakuna ho tayo, mga kabayan. Kahit voluntaryo lamang po ito at wala pong ipinag-uutos ng batas na kailangan magpabakuna ho tayo under pain of penalty, magpabakuna tayo sapagkat ito po ang kailangan ng ating bansa. We need to be vaccinated para ma-open na po ang economy natin. Marami na pong naghihirap ng mga kababayan natin. Marami na pong walang trabaho at nawawalan pa po ng trabaho. Kung nasa Amerika, sabi ni Mando Dungo, kung nasa Amerika na si Pacquiao, kung ipatawag o pabalikin siya dito sa Pilipinas dahil sa investigasyon, dahil senador siya ng bansa at di naman trabaho ng senador ang boxing, babalik kaya o hindi? Hindi babalik po eh. Hindi babalik sapagkat hindi naman po pipilitin ng Senado na bumalik sapagkat may leave of absence po yung mama. Alam naman po ng mga senador, mga kapwa niya senador, at wala naman pong pakialam ng executive branch sa gagawin ho nila dyan sa Senado. It's a separate and entirely co-equal branch of government. Kung merong pahintulot si Manny Pacquiao na mag-boxing at mag-leave of absence for 1 month, he gets it. Di ba? Kaya nga siguro ginagawa niya ito. Sabi ko nga, mas nanaisin ko pa na mag-absent si Manny Pacquiao for 1 month at mag-boxing kumita ng limpak-limpak na salapi kaysa gawin niya ang ginagawa niyang kanyang mga colleagues, magnakaw po ng kaban ng bayan. Okay? Pero mas maganda ho sana kung sila lahat ay umiwas na po sa pagnanakaw at mag-concentrate po bilang senador or lawmaker ng ating bansa. Tama po ba yun? Di ba mas maganda yun? Ano? Di ba? Okay? Medel, nasa 245 million pesos lang po, Sir Charlie, ang $5 million. Ayan. Tama. Oo, nasobrahan ako ng 0. Ako nung una, ganun din po ang kwenta ko eh. Aabot po ng 2.5 billion pesos.
Pero nung pakitaan ho ako ng isang engineer ng kanyang computation sa pamagitan ng kanyang kagalingan sa math, ano na ako, naniwala na ho ako. Kaya paring Charlie, whether you like it or not, you better believe them. Okay. Ako rin eh. Kung gusto sanang kasuhan, ito sabi ni Mel, ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno, sana sa ombudsman niya dinala ang kaso at di sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Sayang lang ang pondo ng gobyerno sa mga ginagawang Senate hearing. Hanggang hearing lang, wala naman pakinabang para sa taong bayan. Puro mga papogi lamang. Meron naman, Mel. Meron naman importansya yung hearing sa Senado. Kasi yung hearing po sa Senado in aid of legislation, okay, makikita ho natin ang larawan po ng korupsyon sa kanilang hearing. Kasi hinihimay po nila ang bawat isa dito para makagawa po sila ng batas para hindi na maulit itong ginagawa nila. Yan ang intensyon ng public hearings ng Senado. Pagka inilagay mo sa ombudsman kaagad, wala na ho yung in aid of legislation. In aid of incarceration na kaagad. Tama lang naman po yun, kanya nga lang. Meron pong intensyon na maganda ang Kongreso ho dito sapagkat hinihimay po nila bakit po nagkaroon ng anomalyang ganito. Paano tayo makaiwas sa ganitong anomalya sa susunod? Yan. Hinihimay ho nila. Kunwari lang. Kunwari lang. Oh, para hindi na ulitin ang ganitong mga pangyayari. Pero alam niyo, nauulit din ho eh. Wala rin yata talaga pagsasagawa ng talagang in aid of legislation. Ay, nako talaga. Lilian Gabriel, tatabin, ako Sinovac, ang vaccine na itinuro kahapon. Oh, nagpa-bakuna na pala ito si Lilian, ha? Second dose ko po, August 1. Mauna pa ito, maka second dose, ha? Kasi ako, August 16 po eh. Habang nakaupo ako at binabakunahan ako, may sumagi sa aking isipan. Nag-pray ako, mahal na Panginoon, ano man po ang plano mo sa buhay ko, pinanghahawakan ko po ang pangako mo. I will not leave you nor forsake you. Ikaw na po ang bahalang kumilos sa aking buhay. Ano man po ang purpose na ng lahat ng ito. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. Ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Baguhin mo ang gawang liko ng aming gobyerno. In Jesus' mighty name. Amen. Ayan. Yan ang dasal, panalangin ni Ma'am Lilian Gabriel. Ha? Okay. Si Mary is watching still. Marilyn, magandang gabi. Charlie Fry, Manny Pacquiao versus Spence Jr. First payouts. This will be a PPV event, pay-per-view, PPV event, which will be broadcast by Fox in the USA. Pacquiao is guaranteed to take home as much as $15 million from this fight, which could reach $20 to $25 million depending on PPV buys numbers. Errol Spence Jr., on the other hand, is fast becoming a PPV star himself. His recent bout against Danny Garcia was a PPV event priced at massive $75, and it still drew over
250,000 PPV buys in the US, generating 18.75 million US dollars in PPV revenue. He cleared $8 million from that fight, which was his career best earning from a single fight. Thank you very much, Charlie. With the fight with Pacquiao, Manny Pacquiao, definitely it will be a sellout. Kaya nga si Manny Pacquiao is almost guaranteed already of over 5 million US dollars. So, in pesos, 250 na yan. Aabot to hanggang 25 million US dollars. For Spence, yung 8 million niya, nito nakarang laban po niya, could reach about 15 million dollars. It's a big pay for any boxer for that matter. So, Manny Pacquiao will be earning much here, my friends. That is why, sabi ko nga po, kung pwede lamang, wag na ho nating questionin. Yung kanyang pagliban sa kanyang trabaho sa Senado muna. Isang buwan lang naman po ito eh. Okay? Mas gugustuhin ko po siya na kumita sa pamamagitan po ng boxing. Kaysa yung magdakaw po siya sa kanyang trabaho. Okay? Sana ho, tularan siya ng kanyang mga kasamahan dyan sa Kongreso, meaning House of Representatives and the Senate. Sana if we can multiply Manny Pacquiao in Congress, ayos siguro ang buhay po natin pare-pareho. Ayan. Okay? Arreglado. De Los Santos Christopher. Oy, Chris. Good evening, sir. Akala ko ba 3 to 6 months tapos na ang illegal drugs at wala nang korap? Tatay Digong. Wala. Uli ka na ba sa balita, Chris? Nakalipas na ho ang buwan. Nung 2016 pa yan eh. Bakit mas lumala pa? Ayun, yan ang tanong. Bakit mas lumalala? Alam po ba ninyo mga kabayan, hindi ko rin maintindihan talaga. Almost every day, meron pong balita na kasakote ang PDEA at ng PNP ng 2 million pesos worth of drugs. Halos every day yan po. Halos every day. Ang nabawas yung mga pinapatay ho nila nung araw, mukhang nabawasan ho ng konti ang mga pinapatay. Eto ngayon nakakarinig ho tayo ng milyong-milyong halaga ng shabu na nahuhuli. Pero walang tao na hinuhuli. Bakit po nagkakaganito? Sir, Mr. Digong, sir. Sino ba yung mga ikinakalabuso nila na nahulihan po ng milyong-milyong halaga ng mga droga? Why don't you ask these police officers and PDEA to report to you, Mr. President? Almost every day, nakakahuli po sila ng milyong-milyong halaga ng shabu. Pero wala naman po yung drug lord. Wala naman po yung talagang nagmamaniobra sa mga supply na ito ng droga. Why? Napakahina naman po siguro ang intelligence ng PNP. Baka naman po ang Kongreso nagkukulang ho dito mga kabayan. Baka hindi sapat ang intelligence fund na ibinibigay niyo sa mga polis. Kasi mas malaki pa ho yata ang intelligence fund ng Pangulong Rodrigo Duterte. Patay tayo dito mga kababayan. Alin po bang totoo? Mas malaki ang intelligence fund ni Mr. Duterte kaysa yung Philippine National Police o PDEA who are tasked to stop illegal drugs in the country. Grabe na talaga ito. Sinesearch ko lang ngayon. Yan,
Okay. Mel, Rodelio Militante, sabi ni Charlie, meron pa siyang mga sinesearch. Napakaganda ho yung mga research materials ni Mr. Charlie Fry. Ganon din po kay Mr. June Padilla. At sa lahat ng mga nagko-contribute, talagang natutuwa po ako sapagkat very alive, very lively ang mga discussions ho natin at nahihimay ho natin ang laman ng balita eh. Katulad nito, papaano, sabi ni Mel, igagalang ang mga nagpapatupad ng batas kung mismong ang mga gumagawa at nagpapatupad ng batas ang lumalabag sa kanilang ginagawang batas. Diba? Wala na po bang mga drug lord o mga protector ng mga drug lords dyan sa Kongreso? What happened to the list of narco-politicians? Naubos na po ba sila, Mr. President? Lang yan talaga, ginagawa po yata ang joke ang anti-drug campaign eh. Ginagawang joke. Pati ang anti-corruption. Kaya ho, hindi po na nasasasawat-tawa. Mga kababayan ho eh. Hindi natitigil eh. Ito na lamang pong mga komunistang inchik dito sa West Philippine Sea. Nadinig na ho ninyo kanina, 238 warships ng China nandyan po sa exclusive economic zone natin. Nataboy daw po ng Philippine Coast Guard po natin ang 5 sa mga inchik na yan. 2 sa Vietnam. Hanggang doon na lamang po ba tayo? Hindi naman madadagdagan mo yan. Hindi ba po natin maitataboy ang 235 pa o 233 na mga warships ng China? What's going on? What's going on in the country today, Mr. President? De Los Santos Christopher, dapat ipanukala na lahat ng mga uupo na opisyal ng gobyerno dapat dumaan sa psychiatrist para malaman kung sira ang ulo ng mga ito. Kasi kung ano-ano na lang naiisip ng IATF, EID, na ihiwalay ang mga vaccinated at hindi vaccinated. Mapapaghiwalay ba ang mga mag-asawa, magkamag-anak sa isang tahanan, magkakasama sa loob ng pampublikong sasakyan? Sus, Maria Josep, na IATF ito, maluluwag na ang mga utak. Chris, kaganda naman ng obserbasyon mo. Wala naman pong ibang chairman ng IATF kundi ang Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, maluwag na rin ang utak ng ating Pangulo. Ay, naku talaga. Malamang nga siguro. Lumuluwag ang tornilyo ng mga nandyan sa IATF. Hindi ko maintindihan. Pati yung vaccine card. Gagawing mandatory. Nahihibang mo na ako kaya yata mga ito. Alam niyo pagka-corruption ang nasa utak ng mga opisyalis natin. Wala talagang improvement. Walang pagbabago sa buhay natin mga Pilipino. Yung mga gumaganap sa hearing, ang karapat-dapat isalang sa hearing. Talaga si Mel talaga. Kasi sila ho yung nag-hearing, sila dapat ang gagawa ng batas, pero wala naman pong nagagawang batas to cut the tentacles of corruption in the government. Ang totoo po niyan, sabi nga ni Manny Pacquiao, lumalala po. Hindi lamang nadodoble, kundi triple pa ang bigat ng corruption sa ating bansa sa ngayon. Marami po sa Senado at Kongreso ang sasawsaw sa isiniwalat
ni Manny dahil malapit na ang laban niya dahil umaasa sa balado. Yan ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ay, nako talaga. Malaking kikitain ni Manny Pacquiao, ho, mga kababayan. Oh, 245 million pesos sa isang fight lamang po. That means 12 minutes in the ring. Ay, hindi. Ilang rounds ito? 12 rounds at 3 minutes each. 3, 36. 36 minutes. Oh. Isipin mo ninyo at his age. 3 rounds of rugged boxing. Oh, yung talagang buong-buo yung ano mo, yung lakas mo. Todo buwelo yan. For 36 minutes. Ako, may pahinga naman between rounds. May konting pahinga, pero that is not enough to really recuperate, recover your strength. No? Maliban lang kung talagang ikaw ensayado. And that is what is good with Manny Pacquiao. Disiplinado ho ito, mga kababayan. Disiplinado. Kanya yung sinasabi po ng iba na baka mahatak po si Manny pagka nanalo bilang presidente, mahatak at magiging corrupt din daw po. Siguro malayo sa tingin ko na si Manny Pacquiao will be corrupted. Kasi ikaso sa kanya yung pagmamahal sa kanyang kapwa sapagkat naranasan po niya ito. Nanggaling po siya sa hirap. At ito naman po ang pinagpupursigihan po niya na naiangat sa kahirapan ang kapwa Pilipino. Okay? Merong mag-guide ho sa kanyang mga kababayan para umangat naman po ang buhay. Manny Pacquiao, meron po siyang advisors din who have guided him in his boxing career. And he should be very thankful to them. But over and above all these things, I think it was God who was with him all the way hanggang sa makamit po niya ang 8th Division Championship. Mahirap pong gawin po ito, pero it was only Manny Pacquiao today, hanggang ngayon, ang meron pong belt 8 habang siya po ay nagbo-boxing pa. Medel Fabro, good night, Kuyang Ben. Tulog na po ako. Salamat. God bless po. Ay, salamat din po, Mr. Fabro. At natutuwa po ako sapagkat nabalikan mo kami. Nabalikan mo kami. Kuyang Ben, garantisadong $15 million po ang matatanggap ni Pacman. Kasama na dyan ang PPV, pay-per-view po. Ow! Engineer, 15 million. 750 million pesos. So, malapit na po maging 1 billion. Grabe talaga, ano ba? Kuyang Medel, makibalato tayo kay Manny pagbalik niya. Makisalubong tayo sa kanya. Pagbabalik ko dito sa Pilipinas, he will be carrying with him such big amount na hindi po ninakaw sa kaban ng bayan. Kaya napaka swerte din po si Mr. Manny Pacquiao sapagkat patuloy po siyang binibiyayaan ng ating Panginoong Diyos. And I think this is what prompted Manny Pacquiao na magsikap po maibalik ang biyaya na tinamasa po niya sa pangalan ng Panginoon. Sana ganito rin po ang nasa isipan at puso
ng mga kakandidato ngayong darating na halalan. Ang laki siguro ng ginhawa ng bawat Pilipino kung madadagdagan po ang Manny Pacquiao sa gobyerno po natin. Alam ko po marami din po sa mga opisyalis po natin ang matitino naman po eh. Kaya nga lamang na-overcome po sila sa mga saliwa ang kaluluwa. Marami talaga ang suwail mga kababayan. Kanya dapat magtitipyas na ho tayo pagdating sa susunod na halalan. Sunny Baguio is watching. Good evening, Sunny. Magandang gabi sa iyo. Meron pang isang issue mga kababayan na concern po ng mga truckers. Ito naman po yung mga naghahatid ng mga kalakal from the pier to any point in the whole Philippines. Ito yung gamit po nila yung malalaking truck, yung 40-footer, mga 20-footer, and so on and so forth. Pangamba po nila, mga kababayan, may panukalang batas na kasalukuyan pong pinagdidebatehan po sa Kongreso at sa Senado, allowing foreigners na magpasok ng kanilang mga truck at kompetensahin ang mga magtra-truck po natin sa kasalukuyan. Mahigpit na tinututulan ito ng mga samahan ng mga truckers, yung setup. Kaya lamang mga kababayan, mukhang ang Senado po at ang Kongreso, buo na po yata ang kanilang mga isipan na papasukin dito ang mga foreigners para daw po makatulong sa ekonomiya po natin. Pero ang sabi po ng mga truckers, hindi makakatulong ito kung hindi. Lalong mahihirapan po ang ating mga truckers sapagkat mamamatay po ang local trucking industry. At pagka namatay ang trucking industry, maapektuhan din po ang employment. Maraming madi-displace sa ating mga manggagawa. So I hope Malacanang will, ito sinertify na po ng Malacanang kasi ito mga kababayan. Senate Bill number 2094, which this has been certified urgent by Malacanang. Ibig sabihin na napagkakasunduan na ho nila, napapasukin ang mga foreigners sa ating bansa. And there is, ito na po, short of amending the Constitution po, lahat ng mga public service utilities ho natin, pwede na rin pong pasukin po ng mga foreigners mga kababayan. What about if foreigners will be operating yung power natin, telcos, mga kababayan? Anong sa tingin ninyo? Water service, hindi na po Pilipino ang mag-ooperate dito, kundi foreigners na. Tracking, eto, yung jeepney modernization, mga kababayan. Unti-unti pinapasok na dito mga foreigners. Sapagkat ilan lang ang mga Pilipino nakaka-afford na magtayo ng kanilang kumpanya, minibuses or buses, mga kababayan. So dito po, sana pag-isipan mabuti ng Kongreso ang bagay nito. Sapagkat nakakatakot ito. Pagka-foreigners na po ang mamamahala sa Pilipinas, lalong-lalo na ang komunistang in check. Tandaan ninyo mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung sa pilitan na na ginagawa ng administrasyon ng Pangulong Duterte ito. Kunwari, allowing foreigners to own
land in the country. Oh, tingnan ninyo ha, land in the country. To operate public utilities in the government ho, mga kaibigan. Sino po bang pinaglalaanan ni Pangulong Duterte ito ng mga foreigners? Baka ang pinaglalaanan po niya, komunistang inchik na po mga kababayan. Nagsisimula na po dyan sa West Philippine Sea. Before we know it, the Philippines is no longer for the Filipinos, but sa inchik na po tayo. Bueno, mga kababayan, ipagdasalo natin na hindi mangyayari ang bagay nito. Biruin ninyo, sabi ni Mel, ilang minuto lang manalo't matalo, milyon-milyong salapi naman ang maiiwi niya. Sa kabilang banda, ang sobrang laban, atensyon, sobrang pera, masama, di ba? Magagalit si Lord sa mga taong walang kasiyahan sa buhay. Mel, hindi masama ang maghanap buhay at kumita. Ang totoo niyan, pinakulong nga ng Panginoong Diyos natin, yung taong pinagkatiwalaan niya ng pera, ibinaon ho niya. Oh? Biniyayaan po niya yung tao na nagpalago ng kanyang pera. Ang sabi lamang po ng Panginoon, ibahagi mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyong kapwa. Ganun lang nun. Kasimple lamang mo niya. Ibahagi mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyong kapwa. Pagka hindi po binahagi, may problema siya. Hindi po sa atin, sa Panginoong Diyos. Okay? Ano, mga kababayan, ala na ho tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please, dito po sa Broadstream Cast Communicators. Oh? Sa lahat ng mga tumangkilik, nag-comment, nag-share, nag-like, nag-follow, ay salamat po sa inyong lahat. Okay? Magkikita tayo muli bukas, alas 8 hanggang alas 10 for more of the same. Okay? Tata Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.